Tayo po ay sumabay sa pambungad na awit. Ayang di mag-ipon, awitan ng Panginoon, sa pagsasabi, pagliligtas niya sa akin. Sa pagliligtas niya sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, suklian natin ang malaking pagtitiwala ng Diyos ng lubos na paglilingkod upang maging marapat tayo na gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Puri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, Iyoko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na hindi mapatatawad ng Panginoon ang malayang kalooban ng mayayaman sa araw ng pamamahinga upang makapagbili na ng kanilang ani at makapandaya sa mga namimili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang poo'y purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayot, magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit, kaniyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Sa ikalawang pagbasa, ninanais ni Apostol San Pablong
ang lahat ay makapanalangin at makapaglingkod sa Diyos ng may kabanalan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manananging may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na hindi maaaring makapaglingkod tayo sa dalawang Panginoon ng sabay at nang may pantay na sigasig o katapatan. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mangdaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga ho sa inyong lahat.
Pakibati po ng nakangiti ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Na-miss ko po kayo. Hindi niyo ako dinadalaw eh. Ako dumadalaw sa inyo. Patuloy po natin ipagdasal si Father Enchoy. Bumubuti naman po at sa mga susunod na araw ay makababalik na po siya dito sa atin. At ipagdasal niyo din po ako, nung mga nakarang araw ay sinipon. No? Buti nga ngayon ay medyo maluwag na ang paghinga at hindi na ganong paos, pero paos pa din ng kaunti. No? Kaya pagdasal niyo po kami na magkaroon kami ng mabuting kalusugan upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo at maipalaganap ang salita ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon. At ang mga salita na ating pagninilayan sa linggong ito, una, ay yung salitang tiwala. Ang tanong, tayo ba'y katiwa-tiwala? Tayo ba ay katiwa-tiwala? Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay nilikha. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Una, kahit yung buhay na meron tayo ay galing sa Diyos. Ito'y hiram lang sa Diyos. Ang tanong, anong ginagawa mo sa buhay na ipinahiram sa'yo ng Diyos? Kung tayo'y patuloy ng magpapakasasa, magpapakayaman, at magpapaalipin sa mga makamundong bagay, tiyak na tayo'y may kapupuntahan, ang impyerno. Pero kung tayo'y magsusumikap at katiwa-tiwala sa buhay na ipinahiram ng Diyos, tunay na makakamit natin ang tunay na kayamanan. At ano yun? Ang kaharian ng Diyos. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, katiwa-tiwala ba tayo sa mundong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Hindi natin pagmamayari ang Diyos. Hindi natin pagmamayari ang mundo. Ito'y ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Ngunit anong ginagawa ng tao? Binababoy. Ang puno, pinuputol. Ang bundok, pinapatag. Ang dagat, nire-reclaim, tinatabunan. Saan mapupunta tubig? Hindi naman yan parang bula na mawawala. Saan mapupunta ang tubig? Sa kabahayan. Binababoy natin ang mundong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit mayroong global warming, kung bakit matitindi yung pagbaha. At sa mga susunod na araw, ngayon, ang ganda ng panahon, tirik na tirik ang araw, pero maghanda tayo dahil papalapit ang malakas na bagyo. Pangatlo, mga minamahal ko mga kapatid, ay yung pera o kayamanan ng mundo. Tayo ba'y katiwa-tiwala sa maliit na bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang yaman, ang pera? Kasi mga kapatid, totoo naman na hindi masama ang pera. Money itself is not intrinsically evil. Hindi masama na yung pera. Ang masama ay yung pamamaraan kung paano ka nagkapera. Kung ito'y sa masamang pamamaraan. Sa pagnanakaw, sa pangungurakot, sa maling magawain. Yun yung masama. Yun ang masama. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng mabuting balita. Anong sabi? Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kaya nga, sabi ng unang pagbasa, galit na galit ang Diyos eh. Bakit? Kasi sa unang pagbasa, yung mga masasama, hindi makapaghintay.
Ang sabi sa unang pagbasa, gusto na nilang matapos yung araw ng pamamahinga. Bakit gusto na nilang matapos? Kasi sa araw ng pamamahinga, bawal silang gumawa. At pag natapos yung araw ng pamamahinga, pwede na silang gumawa ng mga masasamang gawain. Dadayain yung, anong tawag dito? Timbangan, mamahalin, no? Itataas yung presyo ng bilihin, para silang gano'y lumaki ang kanilang kita at maghirap ang mga tao. Ganyan ang nagagawa sa mga taong alipin ng kayamanan, alipin ng pera. Ang gusto lang nila ay magkapera kahit marami ang naaapektuhan. Ang gusto nila ay maraming magagarang sasakyan. Kung saan-saan pumupunta, malalaki, no? At mamahaling kotse, luxury, no? At mga mamahaling restaurant. Kahit ang mga tao'y binabahana at naghihirap. Yun yung masama. Kaya ang tanong, tayo ba'y tiwala? At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, yung salitang kabaliktaran ng tiwala. Ano ba kabaliktaran ng tiwala? Ano ang kabaliktaran ng tiwala? Palitan nyo po yung A ng I, tapos bilisan nyo po yung pagbigkas. Ano ang kabaliktaran ng tiwala? Tiwali. Sa mundong ating ginagalawan, sa panahon na ito, laganap ang katiwalian. Alam niyo yung korupsyon, hindi lang naman dito sa ating bansa eh. Napanood niyo po nangyayari sa Nepal? Napanood niyo po yung nangyayari sa Indonesia? Aba, sinusunog. Marahas ang ginagawa nila. Tinutulak sa bangin. Biruin niyo yun. Yung mga korap. Pero hindi naman kailangan tayong kumantong sa ganun eh. Hindi kailangan ng dahas. At hindi sagot ang dahas. Ano ang sagot? Katarungan. Yung mga makasalanan, yung mga korap, ikinukulong. Hindi ibinoboto. Hindi pinagkakatiwalaan. Ang hirap sa atin eh. Pinagtitiwalaan at binoboto natin yung mga hindi naman katiwa-tiwala. At ayaw natin doon sa malinis ang record. Ayaw natin doon sa hindi korap. Sino ang naghihirap ngayon? Sino ang nilulubog ngayon sa baha? Tayo. Alam niyo, mga minamahal ko mga kapatid, sa mabuting balita, hindi ko po binasa ng mahaba kasi nga medyo paus pa ako. Pero ang sabi sa mabuting balita, kasama po dito yung talinhaga tungkol sa tusong katiwala. Ano ba yung tusong katiwala? Siya'y pinagkatiwalaan ng kanyang amo at ito'y inabuso niya. Nag-report, nalaman ng may-ari, pagbabalik ng may-ari, dapat tatanggalin na siya. Pero anong ganyang ginawa? Tatanggalin siya, pero ano kanyang ginawa? Yung patong doon sa utang, tinanggal niya. Magkano ba utang mo? 100. Actually, ang talagang utang nun ay 50 lang. Pinatungan niya ng doble. Sabi niya, sige, tanggalin mo na yung kalahati, 50 na lang. Ngayon, pag siya'y tinanggal ng kanyang amo, mayroong kukup-kup sa kanya. Bakit? Utang na loob. Kasi tinanggalan niya ng utang, kalahati, ang mga taong ito. Kanino may utang? Sa amo, hindi naman sa kanya. Pinatungan niya yun. Tinanggal niya yung patong niya. Sa huli, talagang wais. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka. Hindi hinahangaan ng Panginoon yung masamang ginagawa. Ang hinahangaan ng Panginoon ay yung kanyang katalinuhan. Yung kanyang pagiging wais. Yung kanyang pagiging madiskarte. Kasi kahit kailan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi kahanga-hanga ang tiwali, ang mandaraya. Hindi tinutularan
ang tiwali at ang mandaraya. Ang dapat sa mga tiwali at mandaraya, pinaparusahan, kinukulong. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Maging madiskarte. Ang salita din, pangatlo ay diskarte. Diskarte. Hindi diska. Hindi diska. Ako, kayo naman. Kayo talaga. Diskarte ha. Hindi diska. Mga kapatid, no? Kung hahayaan natin na ang mga tiwali at mandaraya ay patuloy sa kanilang pandaraya, patuloy tayong magiging kawawa. Kung tayo'y patuloy na mananahimik at magsasawalang bahala, kung patuloy tayong magtitiwala sa mga tiwali, talagang sila'y magtatagumpay at tayo'y patuloy na maghihirap at magiging kawawa. Sana mga kapatid, huwag manahimik. Makapangyarihan ng iyong boses. At nang sa gayon, mga minamahal ko mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Na magkaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan dahil meron tayong ginawa at hindi nagsawalang bahala. Amen. Magsitayo pang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang nagtiwala sa atin na pangasiwaan ng daigdig. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan, upang pangunahan nila ang pagbubuo ng mundong pinagaharian ng pag-asa, katarungan at pagmamahalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa namamahala sa pagsulong na ekonomiya, siyentipiko, mga manunulat, mga alagad ng sining, at mga umuugit na isang maayos na kinabukasan upang magtulungan sila para sa ikapakikinabang ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, naghihirap at walang hanap buhay, upang maging pantay ang paggamit na ikabubuhay mula sa yamang pinagkatiwala ng Diyos sa kanila, sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang magamit natin sa paglilingkod sa mga nangangailangan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, upang magkamit sila ng kapayapaang inilaan sa mga naging mabuting katiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at ipikit ang ating mata. Idalangin natin sa Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan.
Amang mahawain, dinggin ang aming panalangin. Magamit nawa namin ng tama ang mga ipinagkatiwala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahuin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen ng Salambaw, ni San Jose ang kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo na si San Mateo, gayon din ang lahat ng mga banal, lalo na San Pascual at Santa Clara, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manahagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hiniling namin kami riya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ah, ah. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin po natin ang hudyat ng ating mga greeters at collectors bago po tayo tumayo. Maraming salamat po.
Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sensya na po, may misa pa po kasi ako sa Marulas ng 10 a.m. Babiyahe pa po ako ng Valenzuela, kaya pinutol ko na po yung kanta. No? Tsaka tapos naman na po yung ginagawa. Tandaan natin na ang pinagkakatiwalaan ay yung mga katiwa-tiwala. Hindi hinahangaan ang mga tiwali. Sila'y pinaparusahan at ikinukulong. Nang sa gayon, ang buwis, ang pera ng bayan, ay dumaloy at mapakinabangan ng lahat ng Pilipino, hindi ng iilan lamang. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyuko po ninyo ang inyong ulo, manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala na iyong kalis-linisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababang loob mo ay aming tularan, at harapin namin ang daluyan ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig
upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa, ay mapapurihan nawa namin si Jesucristong aming Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa aming kura paroho na si Reverendo Padre Proceso es Espiritu at sa kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Joverson Alarcon. Kayo pong lahat ay wini-welcome po namin dito sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Salambao at parokya po ni San Pascual Baylon. Ngayong umaga rin po ay dinaraos natin ang tinatawag nating Sayaw sa Obando. Maari ko po bang itanong kung sino po ang first time lamang dito sa simbahan ng Obando? May mga first time. Maari ko din po bang itanong kung sino po ang nais magpatotoo sa dito po ngayong harapan? Taas lamang po ang kamay. May nais po pang gusto magpatotoo? Sige, kung wala po, tayo po ay daraos na. Ang aming kapistahan po ay 3 araw. May 17 kay San Pascual Baylon, May 18 po kay Santa Clara ng Assisi at ang May 19 po para sa Mahal na Birhen ng Salambao. Si San Pascual Baylon po ay hindi po pare at hindi rin po siya obispo. Siya po ay sakristan na mayroong pagmamahal sa Eucharistia. Ang salitang Baylon po sa Espanya ay sayaw. So sa kanya din po usually nakuha ang sayaw sa Obando. Si Santa Clara naman po ang pinakamatandang patrona dito po sa bayan ng Obando. Si Santa Clara po ang abadisa at pinagukunan po ng anak na babae tuwing May 18 naman po. At ang ating pinakamamahal na Birhen ng Salambao, taunang 1764 nang matagpuan sa Tambobong na tinatawag natin ngayon ay Malabon, ng 3 mangingisda na si Julian, Juan at Diego de la Cruz, taong 6 a.m. ng umaga nang matagpuan at ito mangingisda at dinala po dito ni Diego de la Cruz ang Mahal na Birhen ng Salambao at niluplok po dito sa bayan ng Obando. Sa mga nais naman pong gustong magpamisa, maari po kayong pumunta po sa ating gilid ng ating simbahan upang magpamisa at bukas din po ang ating mosayo tuwing 8 a.m. to 11 a.m. po. Maaari nyo pong tignan yung mga history ng simbahan, yung ating 2 relic ni Santa Clara at ni San Pascual Baylon. Sa mga nais naman pong gustong maghandog ng ang itlog, maaari din po kayong bumili po sa likod at maaari nyo rin pong hawakan yung 3 patron mamaya po. Ngayon po, nandito po ang ating mga youth dancers para ituro ang 5 steps ng ating fertility dance. Ang unang step po ay indak sa puso, na kung saan nakatutok ang 2 hinalaki sa puso, tanda ito ng pananalangin at nagmumula sa ating puso. Ang pangalawang step po ay hayon at libat, itinataas po ng matres ang kababaihan at sa lalaki naman po ay patalikod. Ang pangatlong step po ay ang paghingi. Paghingi po natin sa Panginoon at sa 3 patron ng mga ninanais po nating gustong makamit. Sa gitna pong bahagi sa babae, pwede po kahit sa bulsa, sa ulo kung ano pong nais nyong hilingin. At ang 4 na step po ay ating balse lateral na kung saan na ang bawat panalangin ay nasa sakupan ng bawat isa. At ang last step po natin ang pasasalamat. Pasasalamat po natin sa Panginoon sa ating mga nakukuha at nakukuha blessings at sa 3 patron. At sa diwa pong iyan, isayaw po natin ang sayaw panalangin. Salita mo na, Pinoong
Salambaw, kami